Kumusta kayong lahat? Hiyori nga pala ng Wano Kuni Anime. Ito na fam ang pinakahihintay nating mga makapanindig balahibong mga pasilip para sa paparating na chapter 1174 ng One Piece. Sana pala i-like niyo ang videong to at sana huwag niyo skip kahit yung maikling ads lang dahil sobrang laking tulong na nito sa akin at sa ating channel. Ang chapter na to fam ay pinamagatang The Strongest in the World at kagad niyang pinagpatuloy dito ang huling eksena sa nakaraang chapter kung saan sa pamamagitan nga ng Gokoku Sovereignty combo attack ng New Giant Warrior Pirates crew na sina Gerd, Goldberg at Rodo ay madali nilang napabagsak ang dambuhalang Dark Nika Nightmare Monster upang iligtas ang rescue team na kinabibilangan ng mga mahal sa buhay ng mga batang giants. Bukod naman fam sa mabilis na pagpapatumba sa higanteng nightmare monster ni Saint Killingham, ay hindi inaasahang lumipad ang dambuhalang Dark Nika papunta sa kinatatayuan ni Saint Summers dahilan upang hambalusin niya ito papalayo sa kanya upang iligtas ang kanyang sarili. Yun nga lang fam, may isa na namang unexpected na pangyayari ang bumalaga kay Saint Summers. Dahil bigla na lang ang dumiretso ang higanteng nightmare monster sa daungan sa Western Village at direktang bumagsak sa barko na magdadala sana sa mga kinidnap nilang mga batang giants papunta sa Holy Land Marishua. At dahil nga sa malaking kapalpakang nagawa ni Saint Summers, ay kagad siyang kinalabutan at pinagpawisan. Sa pag-uumpisa naman ng bagong chapter fam, may makikita na natin ang mga batang giants na patuloy pa rin ang paglalakad patungo sa tinakdang destinasyon ng Araw-Araw Nomi Ability ni Ganko. Ang malaking problema nga lang ngayon ay wala ng barko na naghihintay sa mga batang giants at ang mismong dagat kung saan nakapwesto ang barko nila ay makikita nating tuluyang nabutas dahil nga sa pagbaksak doon ng dambuhalang katawan ng nightmare monster ni Saint Killingham. Katulad kasi ng Sky Island fam, may mga sea clouds lang ang nagdadala ng tubig sa kaharian ng Elbaf, na siya naman ngang nagsisilbing iba't ibang anyo ng tubig sa Sunrealm, katulad ng mga lawa, ilog at dagat. Yan ang dahilan fam kung bakit ang pagbagsak ng dambuhalang Dark Nika ay kagad na nagresulta sa pagkabutas ng sea clouds. At dahil nga ang pwestong yun pa rin ang tinakdang destinasyon ng araw ni Ganko, ay mangangahulugan ito na mahuhulog sa butas ang mga bata sa oras na makarating na sila doon at diretso silang babagsak papunta sa Underworld na siyang ang pinakailalim na bahagi ng Elbaf. Kagad namang naalarma ang mga magulang at mga mahal sa buhay ng mga batang giants dahil ang pagkahulog ng mga ito ay siguradong magre-resulta sa kanilang pagkamatay. Habang natataranta naman ng rescue team ng mga batay na natili namang walang pakialam si Saint Summers na sinasabing okay lang raw kung sakali mang mamatay ang mga batang yun dahil maaari naman raw silang kumidnap ng bagong grupo ng batang giants mamaya. Pagkasabi niya ni Saint Summers ay makikita naman natin si Ripley kasama ng mahal sa buhay ng mga batang giants na mabilis na gumawa ng aksyon at sinubukang pigilan ang paglalakad ng kanilang mga anak. Yun nga lang fam, ay kahit ano pa ang gawin nila ay patuloy pa rin sa paglalakad ang kanilang mga anak dahil sa matinding epekto ng araw-araw fruit ni Ganko. Kaya naman nagdesisyon na lang ang mga magulang na yakapin ang kanilang mga anak at samahan silang mahulog pababa sa Underworld. Siguro fam, may iniisip at pinaplano ng mga magulang ng mga batang giants na ang katawan na lang nilang magsisilbing kutsyon para mag-absorb ng malakas na impact ng kanilang pagbagsak nang sa gayon ay may tsansa pa na mailigtas nila ang buhay ng kanilang mga anak. Lalo na fam at kasalukuyan pa rin nababalot ng matutulis na mga tinik ni Saint Summers ang katawan ng mga bata. Kaya malaki ang may tutulong kung sakali mang hindi direktang tumama ang kanilang mga katawan sa lupa at ang mga nakayakap sa kanilang mga magulang ang siyang absorb ng impact at matutuhog ng mga tinik ng Holy Knight. Ayon nga fam sa spoiler provider, ang pagmamahal raw na ito ng mga magulang sa kanilang mga anak
ang isa sa posibleng tinutukoy ng pamagat ng chapter na Strongest in the World. Lalo na't pinsan na ring naitanong ng isang One Piece fan sa SBS ni Oda kung mas malakas raw ba ang kanyang nanay kaysa kay Fleet Admiral Akainu. Binanggit kasi sa SBS question na to na tinuro raw ni Oda sa isa pang SBS mula sa manga volume 82 kung paano makakatakbo papalayo sa mababangis na oso, nakakatakot na multo, malahalimaw na si Fleet Admiral Akainu at sa iba pang mga mapanganib na nilalang. Subalit sa oras nga raw na in-apply na ng One Piece fan na yon ang itinuro ni Oda, ay hindi raw to gumana sa kanyang galit na nanay. Kaya napatanong ito kung mas malakas raw ba ang kanyang nanay kumpara kay Fleet Admiral Akainu. Sumagot naman si Oda at kagad na pinagalitan ng One Piece fan. Dito ay sinabi ni Oda na wag raw tayong maging pabaya. Dahil hindi raw ba natin alam na ang mga nanay ang siyang pinakamalalakas na nilalang sa mundo? Dagdag pa ni Oda, ay sa sobrang lakas nga raw ng mga nanay, ay kahit na ilaban niyo pa sila sa strongest creature in the world na si Kaido, ay ang mga nanay pa rin ang siyang mananalo sa dulo. Kaya naman dahil dyan may sinabihan tayo ni Oda na wag na raw nating tangkain pa ulit na tumakas mula sa mga galit nating nanay. At yan na nga ang dahilan kung bakit mataas ang tsansa na ang The Strongest in the World na tinutukoy sa title ng Chapter 1174 ay ang mga magulang ng batang giants na handang isakripisyo ang kanilang sariling buhay para lang mailigtas ang kanilang mga anak. At kung yan na nga ang unang posibleng kahulugan ng pamagat ng chapter, ay sunod naman natin ngayon ang isa pang maaring pinapatungkulan ng mga katagang The Strongest in the World. Sa pagpapatuloy nga ng chapter ay hindi nagtagal at tuluyan ng nahulog ang mga batang giants sa butas habang nakayakap sa kanila ang kanilang mga magulang at mga mahal sa buhay. Subalit habang nahuhulog sila pababa sa underworld ay bigla-bigla namang lumabas ang isang napakalaking itim na dragon. At sa eksenang to may makikita natin ang nasabing dragon na bigla nalang hinablot ang mga nahuhulog na batang giants nang sa gayon ay mailigtas sila mula sa kanilang tuluyang pagbagsak sa ilalim ng underworld. Sa puntong to na natin malalaman na si Prince Loki pala talaga ang itim na dragon. At mula nga sa kanyang ulo ay makikita natin si Luffy sa kanyang Gear 5 form kasama si Ragnar na nasa kanya namang mythical squirrel form. At dahil nga isang dambuhalang squirrel si Ragnar at kasing laki nito ngayon si Luffy, ay masasabi nating gamit ngayon ni Luffy ang kanyang technique na Gomu Gomu no Gigant kung saan pinapalaki niya ang kanyang katawan upang maging kasing laki ng isang normal na giant. Grabe fam! Alam niyo bang nagkakagulo ngayon ang buong One Piece community? Dahil hindi makapaniwala ang lahat sa kung gaano raw kalaki ang Black Dragon form na ito ni Prince Loki. At sa labis-labis ngang pagka-excite ng mga kapwa natin One Piece fans, ay sobrang dami na rin ang mga lumalabas na halimbawa na nagpapakita kung gaano nga ba talaga kalaki ang Black Dragon form ng Accursed Prince. Ang isa nga sa mga halimbawang ito ay nagsasabing sa sobrang laki raw ni Prince Loki gamit ang kanyang dragon form, ay para na rin nating nakitang eksenang to sa Wano kung saan nakasakay si Luffy sa ulo ng dragon form ni Momo. Subalit sa pagkakataon ngang ito sa Elbaf, ay giant mode naman ni Luffy ang siyang makikita nating nakasakay sa ulo ng dragon form ng Accursed Prince. Ang isa naman sa mga spoiler provider ay nagsabi na sa sobrang laking araw ng Black Dragon form ni Prince Loki, ay mas maliit pa rin ang giant mode ni Luffy kung ikukumpara natin ito sa isa sa mga sungay ng Black Dragon. Grabe fam, imagine nyo yun? Ang giant mode na yun ni Luffy na nakikita natin ngayon sa screen ay mas maliit pa kaysa sa isa sa mga sungay ng Black Dragon form ni Loki. At ang matindi pa dyan fam ay ayon na rin sa isa sa mga leakers. Ay kahit raw 50 beses pa nating palakihin ang dambuhalang Azure Dragon form ni Kaido, ay kukulangin pa rin ito sa laki kung ikukumpara sa Black Dragon form ng Accursed Prince. Kaya siguro ang mythical Black Dragon na to ang tinuturing na national treasure ng kaharian ng Elbaf. Dahil isang giant lang na nagtataglay ng dugo ng ancient giants katulad ni Prince Loki,
ang siyang makakapagpalabas ng buong potensyal ng legendary devil fruit na to. At kung normal na tao at hindi isang giant ang kumain nito, ay maaaring hindi niya kakayanin ang taglay na lakas ng devil fruit. Kumbaga fam, nakalaan lang talaga para sa mga ancient giants ang mythical black dragon Soa na to. Kaya ito tinanghal bilang legendary treasure ng Warland. At bilang pagtatapos nga ng chapter fam, ay makikita na natin ang napakalaking black dragon form ni Prince Loki na lumilipad sa ibabaw ng mga nightmare giants ni Saint Killingham. Habang ang giant mode naman ni Luffy at ang squirrel form ni Ragnar ay nananatili pa rin nakasakay sa kanyang ulo. Habang lumilipad naman nga ang Accursed Prince sa ibabaw ng mga nightmare monsters, ay bigla na lang tong nagpakawala ng mga kidlat na umulan sa mga higanteng halimaw. At habang nagpapakawala naman nga ng matinding kidlat ang Black Dragon form ni Prince Loki, ay sama-sama silang naghanda ni na Luffy at Ragnar na rumesback at umatake sa kanilang mga kalaban. Sa eksenang yan fa, may mapapansin ulit natin ang nakakalulang laki ng Black Dragon. Dahil kung matatandaan nga natin ng eksena kung saan pinagyalo ni Prince Loki ang nightmare monster na Draugr sa Underworld, ay tila ba nagmistulang normal na tao lang ang kanyang laki sa harap ng dambuhalang halimaw. Subalit sa pagkakatong ito nga sa chapter, ay para bang nagkapalit na sila ng laki ng Black Dragon form ng Accursed Prince dahil mas maliit na sa kanya ngayon ang mga higanteng nightmare monsters. Kumbaga fam, base nga sa nakikita natin ngayon sa screen, ay kasing laki na ng Black Dragon form ni Prince Loki ang Draugr. At ang mga nightmare monsters naman ngayon ni Saint Killingham, ang kasing laki na lang ngayon ng Accursed Prince. Grabe fam, talagang nakakagulat at nakakamanghang pasabog na to ni Oda sa paparating na chapter. At sa sobrang laki nga ng Black Dragon form ni Prince Loki, ay inihahambing siya ngayon sa isang maliit na isla. Parang hindi ko tuloy maisip na lumilipad ang isang isla at nagpapakawala ng mga kidlat sa mga kalaban na to sa baba. Pero teka fam, parang nakita na pala natin dati ang eksenang yan nung pinaulanan ni Im-sama ng malakidlat na enerhiyang buong isla ng Lelouch na mabilis ngang nagpalubog dito sa ilalim ng karagatan. Grabe, parang lumalabas tuloy ngayon na mala ancient weapon palang lakas ng legendary Black Dragon form na to ng Accursed Prince. Kaya naman pala simula nung pinasnang ni Prince Loki si King Harald, ay hindi na ulit tinangkang galawin ni Im-sama at ng world government ng Elbaf dahil sa takot nila na magaya sila sa dating hari ng Warland. Ano kayang magiging reaksyon ni Im-sama at ng mga Holy Knights sa oras na masilayan na nila ang napakabangis na Black Dragon form na to ng Accursed Prince? Siguro fam ay magpe-play dead o magpapatay-patayan na lang si Saint Summers kapag nakita na niya ang malaisla sa laki na dragon na ito na lumilipad sa kalangitan ng Elbaf. Mapapaisip tuloy tayo ngayon fam, dahil kung ganito pala talaga kalakas si Prince Loki, ay paano kaya siya nagawang matalo ni Shanks at mapabalik sa Elbaf ng nakakadena? Parang mas lalo patuloy nagiging astig ngayon si Shanks dahil nagawa niyang lampasuhin ang tinuturing na strongest in the world na si Prince Loki. Ngayon fam, ay alam na natin kung bakit sa punto nga na natalo ni Shanks ang Accursed Prince, ay kagad siyang hinirang ng world government bilang isang Emperor of the Sea dahil nga sa nakakamanghang bagay na kanyang nagawa. Biruin niyo ba naman fam? Ayon kay Gaban ay wala nga raw makatalo kay Prince Loki nung mga panahong nag-aamok ito sa karagatan. Subalit 6 na taon na nga raw ang nakakaraan ay nagulat na lang ang lahat nang bigla na lang may individual na nakagawang makapigil sa pagwawala ng Accursed Prince na siya rin namang nagbalik dito sa Elbaf at ang dahilan kung bakit nakakadena ito sa mismong katawan ng Treasure Tree Adam. Kung si Whitebeard fam ay nakilala bilang strongest man in the world, si Kaido ay binansagang strongest creature in the world, at si Prince Loki naman ngayon ay kinikilala bilang the strongest in the world. Ano naman kayang magiging big reveal ni Oda sa titulo ni na Shanks sa Dragon? Siguro fam ay baka the world na lang mismo ang ibansag ni Oda sa kanila. At syempre bilang pambalanse nga sa napaka-hype na chapter na to, ay meron naman tayo ngayong sad news.
Dahil sa kasamang palad nga ay magkakaroon ng break ang One Piece manga sa susunod na linggo. Kaya asahan natin ang Chapter 1175 ay lalabas ng Feb 27, Friday para sa fan translation at March 2, Monday naman para sa official release. Kayo ba fam? Anong masasabi nyo sa mga patikim natin para sa paparating na chapter? Pakishare na lang dyan sa comment section At kung meron pa ba tayong na-miss sa mga pasilip na to? Maraming salamat fam sa solid at walang sawa niyong pagsuporta sa akin at sa ating channel. Sana'y palagi kayong ligtas at nasa mabuting kalagayan. Mag-ingat kayo palagi. See you on our next video and stay good fam!